Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Dooy tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-21 linggo sa karaniwang panahon at atin pong ginugunita ang kapistahan ni San Agustin. Siya ang anak ni Santa Monica matapos ang kanyang pagpapanibago sa kanyang kalooban. Siya ay naging isang pari at naging isang obispo sa kalaunan at naging tagapagturo ng ating pong simbahan. Kaya sa tulong ni San Agustin na nawa tayo rin ay makahanap, masumpungan natin ang kapahingahan sa piling ni Jesus. Kaya sabi niya, hanggat hindi niya nakikita o hanggat hindi siya nakakatagpo sa ating Panginoon, ay hindi siya magkakaroon ng fulfillment sa kanyang buhay sa kung ano man ang kanyang hinahanap. Kaya nung masumpungan niya si Kristo, naging panatag na naging nasa tamang direksyon na ang kanyang buhay. At matapos natin marinig din mula kay Jesus ang kanyang panunuligsa sa mga eskriba at mga pariseyo na nagiging paimbabaw lang ang lahat ng kanilang ginagawa, ngayon naman ay kanyang pinapaalalahanan ang kanyang mga alagad na pagdating ng araw, sila naman ang magiging mga lingkod o tagapamahala sa mga iiwanan ni Jesus o ipagkakatiwala ni Jesus, lalong-lalo na ang simbahan, ang lahat ng mga tao na lumalapit at hindi pa nakakalapit o kumikilala kay Kristo. Kaya nga sabi niya, dalawang bagay, maging tapat at matalinong alipin. Maging tapat na hindi aabusuhin ang kanilang kapwa lingkod, hindi aabusuhin ang kapangyarihan
na ibinagkaloob sa kanila, hindi aabusuhin ang anumang mga kanilang matatanggap. Maging matalino na dahil hindi alam at walang makakaalam kung kailan darating ang Panginoon. Kaya maganda rin na tayo sa kasalukuyan, mapagnilayan din natin, gaano nga ba tayo nagiging tapat at gaano tayo katalino sa atin pong pagsasabuhay ng mga tungkuling ipinagkatiwala sa atin. Bilang magulang, bilang anak, bilang mga empleyado, bilang mga lingkod ng simbahan. Paano nga ba natin susukatin ang ating katapatan at paano natin isinasabuhay? Kumbaga, bahagi nga ng ating paglilingkod yung hindi lang tayo magdadasal, hindi lang tayo mananahimik, kundi meron din tayong mga tungkulin, mga responsibilidad. Kaya nga maging ang simbahan po, baka kasi marami din ang aakala na hindi tayo dapat nangingialam, hindi tayo dapat nagsasalita sa mga usapin pang politika, sa mga usapin sa pang labas ng simbahan, dahil malinaw naman dito na bilang mga lingkod, tayo po ay hindi lang basta magbabasa ng Biblia, magdadasal, kundi tayo din ay tutulong sa ating kapwa. Yan nga, di ba, bahagi nito, sasabing sila ang magbibigay ng pakain, sila ang tutulong sa mga may sakit, sila ang... Kaya kung mayroong mga injustices na nangyayari, ang mga lingkod ng simbahan ay dapat manindigan. Dapat tumayo at magpahayag ng pagkadismaya kung paanong si Kristo ay nadidismaya sa mga ganitong pag-uugali. Kaya nga maalala niyo po yung sinabi nung Lunes na hindi dapat kaligtaan ang pagpapairal ng katarungan, pagkahabag, na dapat na tinitingnan din sa atin po o sa ating lahat, sa ating paglilingkod. Kaya ito po ang inaasahan sa atin na nawa pag dumating ang Panginoon sa buhay natin, masasabi natin na ginawa natin ng buong katapatan at katalinuhan ang ipinagkatiwala sa atin. Amen? Thank you.